Po. Po. Tapos mo na assignment mo? Opo. Patingin. Oh, correct. Ano siya na S1 kahapon? Oh, galing nga. Isang buo yun. Sa S1. Oh, galing nga. Perfect. Balik ako naman. May usap pala. Okay, vitamins kita ito yung sinarse. Iba yung madaya kayo papa niya. Pero ang sabi nila, yung beans daw yung katabi mo, nakapakita na attitude sa tapo. Hindi naman. Hindi naman. Eh. 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 70% daw ng talino ng anak sa nature. Mali ka. Mali, oh, mali. Wala ko perfect na. Tama mo. Sa akin, may mali ko pala. 55 times 50. 0. 0. 5. 2. 8 times 5. 40 plus 2. Pero di ba yan din ang tinuturo natin mo? No? Mali. Fraction pa lang. Dapat ganito. Pag gagalitin mo na naman ako, dapat may computation. Paano malalaman ni teacher na tama yan kung hindi mo sinusolve? Ulitin mo. Dali. Ulitin mo. Naisip niya lang kasi. Sulat lang na. Hindi niya Naisusunod gawin niya. computation. Hindi niya gawin yung computation. Pagdating doon, hindi niya alam paano. Nakakalitan pa rin siya ni teacher at paano Yan, yan. paano niya Paano apply yan? yan. Nasa isip na Nasa isip na yung Ayaw sagot. niya lang. Ayaw na yung sulat yung Sulat. Isa! Na ano. Ito yung computation. Kailangan ng computation. Ulitin ko to lahat. Dali, para walang mali. Huwag mong itikit-tikit. Dito. Dito. Alin ka dito. Makinig ka. Oh, 1. Dito oh. 1, 2, 3, 4, 5. Makinig ka. Tingin. 1, 2, 3, 4, 5. Huwag mo idikit-dikit. Huwag mo idikit-dikit ng ganyan. 1, 2, 3, 4, 5. I-drop mo. Huwag mo idikit-dikit ha. 1, 2, 3, 4, 5. Sa baba. Nakot na lang kasi. Ayaw ko niya nga. Madami sinusulat. Siguro. Sulat mo, computation lang. Muna ka lang kasi nakinig ka. Ayan. Kailangan na lang yan. Hindi ko pa sinabay na may tudok. Oh, kunti na. Malo! Ay, hindi na pamalo. Oh! Isulat mo yan, panuhin kita. Ha? Hindi na ako sumisigaw. Bibili ka lang.
1, 2, 3 sa taas, 4, 5 sa baba. Sorry. Ano, Joy? Hindi na nagtatapon niya. Isulat mo yan ah. Sulat niya yan. Hindi na niya sulat. Sulat niya yan. Tapos hindi kita ibili ng baon mo ha. Sinasabi dito. Pero walang baon. Hindi na tayo mag-aral eh. Hindi na nga niya isolve. Nakuha niya agad ang utak niya yung sagot. Pinaiba pa ninyo. Lahat na lang kinuha ko! Huwag kang sisigaw. Huwag kang sisigaw. Oh, intesan mo lang. Higit mo. Higit mo pala. Kaya yung lapit mo. Dali. Shortcut mo kasi na kumali yan. Hindi. Hindi mali kung ganito. Dito ang tama o. Dito ginawa ng ha? Saan? Tinan mo to kasi! Saan? Yung pwede din daw yung shortcut! Oh, tignan mo mali kasi shortcut mo. Oh, ang mali kasi shortcut. Ang daming mali daw! Oh, ilan ang mali? Isa. Oh, shortcut, perfect ka. Shortcut, may isang mali. Oh, sino? Sumunod ka na lang. Ang nani-shortcut mo siya. Bilang mo na lang. Gusto mo? Anong gusto mo? Jollibee, Macdo? O ano? Anong gusto mo? Turo na banana cream? Kamutikyo o ano? Kamutikyo o laga? Anong klase? Kung tama na anong klase, yung wrapper o yung asukal lang? O talaga lang? Dali na. Pasensya na, hindi mo ikot ang pera eh. Lumalabas lang eh. Hindi gumugulong. Hindi gumugulong eh. Lumalabas lang eh. STD lang. Kaya balat na lang. Ilaw ka, Jimmy. Jimmy, habot ka. Nalaman ko yung patilya niya, te. Sabi yun, nalaman po tayo lang. Medyo masakit ka. Akala ko hindi maramdaman eh.
Suot na lang eh. Ang hirap na ang gamin. Kaya mo yan, matalino ka eh. Ano ba yan? Tingin? Bakit ah? Magaling ako, mathematician ako eh. Alam mo ba mathematician? Anong sagutan mo dyan? Ito daw, mali daw. Zero. Ba't kasi gantong shortcut? Ito ba tinuro sa inyo? Ano ba di daw daw? Ano nga shortcut daw? Ba't ka kasi umiiyak? May isip mo ba ito nang umiiyak ka? Oo, tamo. Ano to? 2.5 o 55? O 80? Ito, oh. Ito, para madali. Ito. Ito muna unahin mo, tapos ito. Oh, 5 times 0. Dali! Tulungan niyo kita! O, 5 times 0. Malaki sa buhay mo, naiinis ako sa'yo. Tinuturuan ka na nga! Yang saan? Arte mo? Ano yan? Hindi ko yung tinuro. Cellphone siya, oh! Lahat na nangalan! Cellphone siya! Sabi niya, oh, my sister! Hindi na naintindihan. Wala naman ako ito, ari ng gold. Ar! Siyo na. Walang kapag lang. Payakin. Yun na. Kain nga yan! Inaano ba niyo sa rin? Ba't yung inaano yan? Tama na ako naalisin ang cellphone pag gumagawa ng assignment. Tapos na! Mali nga daw. At gumagawa ng assignment, may Parang hindi naman cellphone. niya kaya kasi pinapaiyak niyo sila pinapaiyak. Pag tumaas ang BP mo, pag tumaas ang dugo mo, kakaiyak mo. Ina mo, 100 na yan. Pagkatapos, wala ng doon nag-cellphone. Umay na ako. Tama na yung nanalo na si Piang. Mga ilang araw po bago mo wala yan. Nung nakaraan, yung Bicol naman. Yung sa Bagyo. Puro Bagyo na higita. Pati sa Pisga. Doon na, maghiwa ka na. Maghiwa ka na lang. Tapos ano na ba? Malambot na ba? Tingnan mo. Hindi pa tanong masarap. May sandaan. 300, di ba? Ate, may utang ako sa yung 170. May utang ako sa yung 170 nga. O, kunin mo nga doon. O, di 130 lang ko. Wala akong bariya. 130 lang kukunin ko dyan sa'yo. 300 yung binigay ko natin yung Rose. May utang ko sa'yo ng 170. Yung isda kahapon, saka yung mantika. Oo. 130 lang kulang ko sa'yo. Kulang mo sa akin. Pero naman tika. 40 ka, isang bote. Asa mo 1.5? Oh, 140 na. Aray! 3 kilo lang kailangan. Magkakaroon na ganun. Magkakaroon na Parang hindi siya rarang kapatid mo si Siren eh. Ang lalaki ng mukha niya. Nabody shame ka pa? Ay, nakakusa man diyan. Ayan, si Mana. Sinama nyo talaga ako para taga-selfie kayo. Ha, ha. Trabaho lang kayo dyan, mga boss. Kaya, Huwag na akong sagot na lang. Kulang! Yan na, kaya lang akong sagot. Dapat yung nakaganon, oh.
things. Ay, na- nakaganon, Tapos oh. 130 pa. 130 ang kulang ko. Oo. Kasi may utang ko sa'yo ng 170. Ay, kasi sa... Kahapon, yung isda sa kasamantika. 70. Oh, 170 yun. Oh, di ba kulang sa ako 130? Kagabi, kumakain kami, no? Thank you, ta. sabi ni mama, ay ano, sabi ko, bakit saan galing tong bangos? Sa Pangasinan daw, at ano, sabi ko, baka naman kung saan-saan lang yan, at ano, mura. Hindi, kilala na sa Piskins. Sabi ko, Piskins! Piskins! No, tapos maya inulit niya na naman. Ano sabi niya na Dami sana ng yung post. Piskins? Hindi niya na tinuloy. Nagtawanan na lang kami. Aray! Piskins. Nakasama si Erlyn pala eh. Ito kasi humaharang ah. Okay, Piskins. Sino to isa naka-jacket na isa? Break daw. Ang taas si Tuhon, si Rahon. Kaya lalo yan ang paggulo. Naiinit! I'm so bait. I'm so bait. Ano inayos nila dito sa ano nila lasing? Ta? Ano inayos nila? Nilagay ka na to ata nila ng bakod at kinukuha ko na ng kabila ata. Bakod Sa hollow block? kabila kasi parang pinasakot na yung kabila. Hollow block? Oo. Kaya inano siguro nila yun. Ay, dyan na ako. Ay, may upuan dyan, Neng! Manonood na ako. Ito ka, Caesar to? Pero siguro magkalapit sila. Ah, hindi. Kung kasi yung hollow block. Ay, yung order. Labor Day. Sana doon na sa bayan, ang lapit-lapit. Doon silang ginagawa. Ikaw ang nakamay ng ating malusog na baka. Maraming bagay na hindi na pwedeng ulitin. Kaya kapag sumaya ka, sulitin mo na. Ngayon ka pa ba susuko? Umiiwas na ako sa ano? Diskarte na mga mare. Biglang ang may nag-order sa kapatid ko ngayong umaga ng 10 pirasong manok na dress na. Para mas mabilis na matapos ang kapatid ko sa pagkatay, ay tinulungan na namin siya nila mama at papa. Yung mga bituka, proben, at saka yung mga butche ay nilinis namin ng maayos bago niluto at saka ang inulam namin ngayong umaga. Nagluto rin pala kami ng dinuguan na bituka, balon-balunan at saka atay. Pasintabi na lang po sa mga hindi kumakain dyan ng dinuguan, pero isa po to sa mga paborito naming ulamin dito sa bundok ng Tralala. Nung kinahaponan naman, nag-akit na naman kami ng taas ng bundok para magtiba ng ilang puno lang ng saging. Hinukayan din ng mga kapatid ko yung iniigiban nila na bukal dito sa taas ng bundok. Kunti na lang kasi yung mga naiigib nila na tubig na pandilig dito sa mga petchay. At bago naman kami umuwi, kumuha muna si mama ng ilang pirasong puno ng petchay na siya namang uulamin namin ngayong hapunan. At nagbitbit na rin kami ng tagi-isang panggatong bago kami umuwi. Magandang araw sa inyong lahat. Katatapos lang namin magkape ngayong umaga nang biglang may natanggap na order ang kapatid ko ng 10 pirasong manok na dress na. Kaya naman agad-agad na pumunta ang kapatid ko sa kulungan niya ng manok para kumuha ng 10 piraso. 50 piraso pala to lahat na inaalagaan ng kapatid ko at talagang pang-dress na siya ngayong katapusan ng December. Nung binili niya pala to nung sisiw pa lang, nung 50 piraso ay may free na isa, bali 51 piraso to lahat, kaya lang namatay naman yung isa na yon. Bagong gawa lang din pala ang kulungan na to, parang wala pang isang linggo nung natapos niya tong gawin. 5 pirasong manok ang nilalagay niya sa sako kada kukuha siya sa may kulungan. Nasa 3 kilos ang timbang ng isang pirasong manok kaya medyo mabigat buhatin kapag nakalagay sa sako ang 5 piraso. Pagkatapos manguha ng kapatid ko ng 10 pirasong manok, ang sunod naman namin na
ginawa ay kumuha kami ng dugo dahil balak nga namin gumawa ng dinuguan ngayong umaga. 5 pirasong manok ang kinuhanan namin ng dugo. Yung tubig pala na gagamitin para sa pagbanli ng manok ay hindi kailangan ng sobrang mainit para hindi sumama yung balat kapag binalahibuhan. Hindi rin kailangan ilublob ng matagal sa mainit na tubig kasi ganun din yun, baka kapag binalahibuhan isumama din yung balat. Ang kapatid ko ang naglalagay ng manok sa mainit na tubig at kami naman ni Papa nagbabalahibo. Alam niyo sa totoo lang, gustong gusto ko talaga nagbabalahibo ng manok. Basta wala lang siya yung mga balahibo na yung mga maliliit, yung mga tumutubo pa lang. Kaya nung pinapili ako ng kapatid ko kung ano daw bang gusto ko, kung magbanli daw ba o magbalahibo ng manok, ang pinili ko magbalahibo ng manok kasi mas madali ito para sa akin. Pagkatapos nga naming balahibuhan ng maayos nila Mama at Papa, ang sumunod naman na ginawa ni Mama dito ay nilublob niya ulit sa mainit naman na tubig. Ang purpose pala nito ay para mas bumilog pa yung manok. Tapos ang mga susunod naman dito ay ang pagtanggal niya na ng paa at saka ng mga ulo. Maliit lang na hiwa ang ginawa ng kapatid ko sa may bandang tiyan niya at dito namin huhugutin yung mga lamang loob niya. Iniwalay na rin namin dito yung mga atay at balon-balunan dahil kasama kasi yun sa i-deliver. Eto na yung mga itsura ng tapos na namin linisan, i-deliver na lang to sa palengke. At yung mga bituka naman na naiwan, sinimulan ko na tong tanggalan ng mga dumi at balak ka namin tong iluto ngayong umaga at gagawin nga namin dinuguan. Yung mga proven, bituka at saka mga butche, pagkatapos naming linisan at lagain ni Papa, ay nilagyan ko naman to ng crispy fry at pinirito namin ngayong umaga. Grabe, the best talaga yung pagkakaluto sa bituka dito. Hindi pala namin dineliver lahat dito yung mga atay at saka mga balon-balunan. Kumuha lang kami dito ng mga ilang piraso at sinama namin sa bituka na gagawin naming dinuguan. Hindi ko na naipakita sa inyo yung paglagay ng dugo, basta ginisa lang yan sa sibuyas, bawang at luya, tsaka tinosta at saka naman nilagay yung dugo. Pagkahango nga ng dinuguan ay kumain na rin kami kaagad at medyo pagod na rin kasi kami sa pagkatay ng manok. Ang una ko nga kinain dito ay itong okra. Ito yung una nilang pinrito kanina bago yung mga bituka. Ang sumunod naman na kinain ko ay itong butche. Nilinis namin to ng maayos kanina bago namin ilaga at saka iprito. At syempre, ang pinaka-the best talaga para sa akin ay itong bituka. Mga taritis pala lahat itong mga pinrito namin kaya naman talagang masarap. Mayroon din palang napasama dito na kaunting proven lang. Mga ilang piraso lang naman to para sa akin. Masarap dito pero mas masarap yung isaw. Pasintabi na lang po ulit sa mga hindi kumakain dyan ng dinuguan. Isa-isa na ngang nagsisidatingan yung mga gagamitin para sa Hello guys! For today's video, mag-harvest ta karon sa ato ang broccoli. Dako na gato sa kaadyo na. Anong nasa kadako? So ato na nisang harveston kay lami ni sa steam. Pwede na ni bisan i-steam ra arang lamian na ug lasa. Dili na to sa bunuton. Kay naay daghang nanalinsing akong ipakita din sa tao dili makuha na ni. Anawa o. Nakuha ka adyo no, napa nakuha o kuhan. Tarong nila. Ini. Dili na putol. Nawa. Dako ka adyo nga kuhan, ganang na broccoli. Nindot ni siya, bisan i-steam ra. Kuha po ta pila ka buok onion guys. Kay ato ang gamiton. Dili ta ka nang ni natumba. Dako narabas dya. Na? Pwede na siya i-harvest. Iluan na to kay para hinlo. Kuha tag onions. Magkuha po tag carrots. Kay halo na to sa steam nga broccoli. Nara guys, ang ato ang carrots magkuha ta ani kay kini nga carrots kay gagmay si Zay ngani kagamya. Kanang lain siya nga variety. Diyato pong kuhaon ni nga itong pichay. Kaya nagpo naman. Dami ni sa sabaw, oh. Nakuhaon na to. Napay daghang gagmay diri nga nanubo. Pero kini siya dili ni sa pichay. Kuha ni nga nang nay radish. Kay maoy kuhan sa bana hilig. Rao. Magandang umaga sa ating lahat. Narito ang update ukol sa minomonitor natin na weather disturbance na si Tropical Storm Leon. Napanatili pa rin ni Bagyong Leon yung lakas nito habang binabaybay pa rin yung karagatan, silangan ng Luzon at huli itong namataan sa layong 1,195 kilometers east ng Central Luzon. Taglay pa rin ito yung lakas ng hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 80 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour at sa kasalukuyan ay wala pa rin itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala, si dati
ating bagyong Christine naman na ating minomonitor ay nasa labas na po ng ating monitoring region at kung ito man po ay magbago ng track or ito po ay bumalik patungo sa loob ng ating area of responsibility, ay muli po tayong mag-monitor at mag-update ukol sa weather disturbance na ito. Samantala, yung southwesterly wind flow naman po na trigger ni bagyong Christine and also sa kasalukuyan ay nai-influence ni bagyong Leon, yung nakakaapekto po at nagdudulot ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At ayon nga po sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Leon, patuloy po itong kikilos pakanluran hanggang bukas ng madaling araw bago po ito kumilos pa west-northwestward by tomorrow hanggang sa Tuesday early morning. And then nakita po natin na magsisimula na po itong mag-recurve at kikilos pa northwestward to north-northwestward throughout po yan ng forecast period at posible po itong maglandfall dito sa may area ng Ryukyu Islands by Friday early morning at mananatili nga pong malayo itong sentro ni Bagyong Leon dito sa ating kalupaan or sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Ngunit mapapansin po natin dito sa ating forecast track na by Tuesday onwards is magiging mas malapit po ito dito sa may silangan ng extreme northern Luzon kung saan by this time yung outer rain bands po ni Bagyong Leon is posible pong mahagip at magdulot ng mga malalakas na hangin and also ng mga pag-ulan dito sa area ng extreme northern. Iwan mo doon sa side.